Sa unang araw sinabi niya, magkaroon ng liwanag at ang dilim ay napawi. Sa ikalawang araw, hinati niya ang kalangitan at nilikha ang langit na sumasaklaw sa buong mundo. Sa ikatlong araw lumitaw ang lupa at ang dagat ay nagkaroon ng hangganan. Sumibol ang mga puno, halaman at lahat ng nagbibigay buhay. Sa ikaapat na araw inilagay niya ang mga ilaw sa kalangitan, ang araw upang maghari sa umaga, ang buwan sa gabi, at ang mga bituin bilang gabay sa kadiliman. Sa ikalimang araw nilikha ang mga ibon sa himpapawid at ang mga isda sa karagatan. At sa ika-6 na araw, dumating ang pinakahuling obra. Nilalang niya ang mga hayop sa lupa at pagkatapos ang tao. Si Adan at ang hardin ng Eden, nilalang ng Diyos si Adan mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng buhay. Ipinagkatiwala sa kanya ang hardin ng Eden, isang lugar ng kapayapaan at kasaganaan, ngunit hindi mabuti na mag-isa ang tao. Kaya nilalang niya si Eva mula sa tadyang ni Adan, isang kasama, isang katuwang. Sa Eden may isang utos lamang, huwag kakainin ang bunga ng punong ipinagbabawal. Ngunit dumating ang tukso, at sa pagsuway, pumasok ang kasalanan sa mundo, ang tao ay napalaya sa Eden, at ang buhay ay naging puno ng hirap at pagsubok. Sina Cain at Abel. Nagkaanak sina Adan at Eva, si Cain at si Abel. Si Abel ay naghandog ng tapat sa Diyos, ngunit si Cain ay napuno ng inggit. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan, isang kapatid ang pumatay sa kapatid. Dugo ang unang umagos sa lupa at lumalim ang kadiliman sa puso ng tao. Lumaganap ang kasalanan, habang lumilipas ang mga taon dumami ang tao sa mundo. Ngunit kasabay ng pagdami, dumami rin ang kasamaan, ang lupa ay napuno ng karahasan, paghihimagsik at paglimot sa Diyos, ngunit sa gitna ng kadiliman, may isang taong naiiba. Si Noe, ang tao ng pananampalataya, ang pangalan niya ay Noe. Isang lalaking matuwid, namumuhay ng may takot sa Diyos at sinabi ng Diyos kay Noe, magwawakas ang kasamaan, darating ang isang malaking baha. Ngunit may pag-asa, inutusan si Noe na gumawa ng isang malaking daong, isang arka, hindi para lamang sa kanya, kundi para sa kaligtasan ng kanyang pamilya at ng mga nilalang sa mundo. Habang ang iba ay tumatawa at nag-aalinlangan, si Noe ay patuloy na sumunod, at ang langit ay unti-unting nagdilim. Ang kasaysayan ay papasok sa isang bagong yugto, ang dakilang baha. At dito nagtatapos ang unang kabanata, ang simula ng mundo, ang pagbagsak ng tao, at ang paghahanda para sa paghuhukom. Sa susunod, ang pagdating ng baha, ang arka ni Noe, at ang bagong simula ng sangkatauhan.